Good evening mga kasambahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube at Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago tayo magpatuloy, pababatiin ko muna syempre ang aking nag-iisang kapartner, Attorney Joey Domingo. Good evening, Attorney Joey. Ayan, magandang gabi, Attorney M, at magandang gabi rin sa ating kasambahay. Isa na namang araw ng Huwebes na magkasama kami ni Attorney M. Sana samahan niyo kami hanggang mamaya sa ating paghuhuntahan ngayong gabi ito. At medyo controversial yung topic natin, Attorney M. Ano ba yung topic natin ngayong gabi, Attorney M? Kamakailan lang naging controversial ito. Ay, oo. On current news, di ba? On latest news. And at the same time, Attorney Joey, kasi I don't know if it's still true until now, pero kino-consider kasi for the longest time, ang June bilang marriage month. Marami rin nagpapakasal. Correct. Kapag buwan ng June, kaya we deemed it timely talaga. Para pag-usapan, itong tinatawag natin Prenup 101. Ano ba? Ayan, Prenup 101. Oo. Ano ba ang karapatan ng mag-asawa? Aba, interesting tong topic na to. Kasi prenup, ibig sabihin hindi pa sila mag-asawa noon. Di pa kasal. At pag-uusapan nila, prenup, mga kasambahay, yung mga kasunduan o pagkakasunduan ng dalawang gustong mag-isang dibdib. Kailangan nilang meron silang mga gustong pagkasunduan bago matuloy yung kanilang pagpapakasal. Kasi nga naman, parang bakit nga ba nagkakaroon ng nila, prenup? Joey. Oo, bakit nga ba nagkakaroon ng Joey, prenup? kasi, usually kapag ka-prenup, ang pinag-uusapan dyan ay yung property relations between two persons who intend to get married. Kasi nga, Attorney Joey, di ba, under our existing family code, kapag ka po walang prenuptial agreement o yung prenup na tinatawag in short, ang mag-govern po ng property regime man and a woman ay absolute community of property. Hindi na conjugal partnership of gains, absolute community of property. So, lahat ng pag-aari nyo, i-join, di ba, Attorney Joey? Since the effectivity of the family code, wala na, hindi na yung conjugal partnership of gains, mga kasambahay. Iba kasi, may pagkakaiba kasi yung conjugal partnership of gains at yung ating absolute community of property. Katulad ng sinabi ni Attorney M kanina, kapag wala kayong prenuptial agreement, ang mag-govern na property regime sa inyong mag-asawa ay automatic by operation of law kung ano yung nakasulat sa ating family code, yung ating absolute community of properties. So ibig sabihin yan, yung mga mag-aasawa pa lang, kaya sila nag-o-opt na mag-prenup kasi meron silang mga hindi sila sang-ayon sa nakasulat sa ating bata, sa ating family code, kung ano-ano yung mga properties na magfo-form ng absolute community of property. So basic principle kasi sa ating civil laws, mga kasambahay, na kung ano yung mga mapagkakasunduan ng mga parties sa isang kontrata, yun yung susundin. Provided hindi ito against public policy, hindi labag sa batas. O kung ano yung nakasulat doon, yun yung, kumbaga, whatever is written there and agreed upon by the parties shall be controlling between the parties involved, di ba, Attorney M? Parang napasmile ako dito sa next na katanungan na Attorney Joey na sa ating programa. Ba't kasi? Babanggitin ko na dapat yan kanina Sige. Ito na, Attorney Joey. Totoo ba, para lang sa mayayaman o artista ang prenup or prenuptial agreement? Hindi naman po. Kaya lang kasi dahil nga pinag-usapan ay property regime, syempre kung ikaw ay mas maraming properties, syempre mas magiging relevant siguro para sa iyo at para sa iyong partner na pag-usapan paano nga ba ang posibleng maging hatian ng inyong mga ari-arian. Kaya po parang ang nangyayari, parang mas relevant siyang pag-usapan kapag ka mayayaman o mga artista
on the premise na mas marami ang properties na kailangan i-settle. Kasi, can you imagine, Attorney Joey, no, kung ikaw halimbawa, no, bata ka pa lang, nagtatrabaho ka na bilang artista, or kayo ay may malaking O kahit negosyo, hindi no, bilang na artista, kahit bilang negosyante, Kahit ano. Attorney M. Bawa. Oy, eto Attorney Joey, halimbawa, lumaki ka sa isang pamilya na maraming korporasyon, ang dami mong kapatid, di ba? Or ang daming pwedeng maging problema later on. Kasi halimbawa nga, kasi pagka korporasyon na, hindi na lang yan between the families, Attorney Joey, no? Kasi juridical entity pa yung corporation, no? So yung mga shares of stocks pa niyan, it can be complicated. So because of that, it would seem relevant na pag-usapan paano nga ba ang magiging hatian or yun nga, yung partition ng property. Kasi halimbawa, Attorney Joey, kung hindi, pag nalugi yung property at magkaroon ng pagkakautang yung magiging asawa dahil part siya ng board of directors or incorporator or di ba, stockholder, baka It ikaw could ay go magkaroon din both ng liability. ways. Yes, di ba? It can be It could actually go con. both ways. Pero gusto ko rin sabihin, Attorney M, kahit hindi naman ganun karami yung properties ng isang may intention na magpakasal o mag-asawa, pero meron siyang mga karapatan na gusto niyang protektahan. Hindi naman sa pagiging madamot o nagbibilang ka at ayaw mo. Kasi nagkakaroon kasi ng hard feelings dito, lalo na nasa isang romantic relationship kayo. Ibig sabihin ba, hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Akala mo ba pera lang ang habol ko sa'yo? Ganun. Sana siguro we normalize yung, kumbaga, bigyan natin ng weight din na, syempre, pinaghirapan, whatever it is that has been acquired during the time na hindi pa siya nag-aasawa. Gusto niyang, hindi naman sa pagiging madamot yun, pero meron siyang mga gustong mangyari or meron ding iba pang nagiging opinion, mga kasambahay, di ba, na bakit parang pinaghahandaan yung paghihiwalay. Hindi naman yun sa paghahanda ng paghihiwalay. It is just actually, kasi nga, na nothing is certain in this world except death and taxes, di ba? Alam naman natin yung kasabihan na yan. So, para protektahan kung ano yung naipundar mo na, whether ikaw ay napakayaman o hindi naman ganun karami yung properties, pero meron kang mga specific na gustong mangyari kung sakasakali lang na maghiwalay kayo at hindi kasang-ayon dun sa nakasulat sa batas, pwede mong i-stipulate or isulat siya as provision sa magiging prenuptial agreement nyo. At ito ay parang magiging kontrata na kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan o kaya maghiwalay kayo in the future, kung ano yung nakasulat doon sa inyong pinagkasunduan doon sa inyong prenup, yun yung masusunod. Sa akin personally, Attorney M, mas magiging madali siya para sa courts, 'di ba? Kasi ngayon ang korte ang nagde-decide, 'di ba? Pero kung may prenuptial agreement, pinagkasunduan niyo yun before kayo nagpakasal, di ba, Attorney M? So, in effect, kung ano yung nakasulat na mga provisions, yun yung susundin ng court, i-enforce lang yung mga provisions dun sa agreement. Di ba, Attorney M? In line with that, eto nga yung susunod na yung katanungan dito, kung red flag daw ba kapag gusto ng partner mo ng prenup, in line with what you're saying, Attorney Joey, no? Siguro in this day and age, we should normalize talking about financial matters, Attorney Joey, kasi lalabas siyang usapin sa inyong mag-asawa, di ba? And again, hindi naman necessarily, kagaya na sinabi mo again, Attorney Joey, hindi lang siya para makuha mo halimbawa yung perceived na yaman ng mapapangasawa mo, but kung minsan baka magkaroon siya ng liability in the future na pwedeng maging burden mo din, Attorney Joey. It can go either way, no? So, dapat po maging malinaw. Yun nga, and we should normalize. Hindi po siguro siya dapat ikasama ng loob or ikatampo kung it is partner mo na pag-usapan yung prenuptial agreement bago po mag-enter into marriage. Kasi nga po, very serious, di ba? Marriage is a special contract. Wala siyang expiration at wala pong divorce sa Pilipinas, no? So, lalagyan mo na ba ng expiration date? Oo, hindi. Yun nga, hindi. Attorney Joey, wala, no? So, again, siguro kung minsan kasi, yun nga, Filipinos can tend to be very shy or conservative about wanting to express their sensitivities pertaining to financial matters, Attorney Joey, no? Lalo na sa mapapangasawa. Baka wala masaktan.
wala namang dapat ikasakit o ikasama ng loob yung pipirma ka sa isang prenuptial agreement na sasabihin mo hindi naman talaga pera yung habol mo doon sa iyong partner, kundi ang makasama siya. Ano lang ba yung pag-usapan ninyo kung anong mangyayari sa inyong mga ari-arian or finances kung sakali mang maghiwalay kayo or isa sa inyo ay mawala, 'di ba? Tapos isa pa, hindi naman yun sa pagdadamot, hindi rin yun sa pag-iisip na pera lang yung habol. So I don't see kung parehong partners nagkakaintindihan, pareho yung values. Parang sa tingin ko naman, okay lang naman magkaroon talaga ng prenup, 'di ba, Attorney M? Oo, tsaka yun nga, legal po ang pagkakaroon ng prenup sa Pilipinas ha. Hindi po yan yung pinagbabawal. Pwede po yan. Depende na lamang po kung anong mapag-uusapan ng balak magpakasal. Ang sinasabi lang namin dito ni Attorney Joey, hindi po dapat ikatampo. At kung talaga namang nagmamahalan na Attorney Joey, siguro naman magiging open yung isa't isa na pag-usapan ang pagkakaroon ng isang prenuptial agreement, no? At usually nga patungkol kasi ito sa property regime or property relations between the partners, no? And at the same time, binanggit po kanina, Attorney Joey, ang hindi po pwede ay kung mag-stipulate ka doon sa prenuptial agreement na hindi na ayon sa batas or against public policy. Halimbawa, mag-stipulate ka doon na ano halimbawa? Every 5 years, pwede mag-date ng iba. Ganon. Ayun. Diba? O, kapag tayo ay naghiwalay, hindi ka pwede, tayo naghiwalay, wala kang karapatan to have custody of our children. So, kahit po nakastipulate, wala kang visitation rights. Oo. Kahit pa ilagay nyo yan, unang-una wala pong sane na notary public ang magnonotaryo niyan kasi yan po ay labag sa batas. At assuming, Attorney Joey po, no, nakagay yan sa prenuptial agreement, wala pong visa yung ganyang provision dahil yan po ay labag sa batas. So, again, ang hindi po pwedeng isama sa prenuptial agreement, yung hindi po naaayon sa batas. Oo, kahit nasa ang kontrata yan, because yung ating prenuptial agreement na sinasabi dito is a form of contract. Kasi nga may mga parties who will enter into an agreement, which in effect, magiging kontrata siya. So kahit na anong kontrata pa yan, whether prenup or it involves a business venture, kapag ka merong stipulation dyan, merong provision dyan na nagsasabi na merong provision dyan na against the law or against public policy, hindi yan magkakaroon ng visa. And tama si Attorney M, halimbawa, mga responsable naman yung ating mga notary public, magbabasa yan kung ano yung nakasulat doon sa mga provisions. Siyempre, kapag mag-e-enter ka into any agreement for that matter, not just prenuptial agreement, kukonsulta ka naman, babasahin mo siya, kukonsulta ka ng abogado, tama ba yung mga nakasulat dito? Alin ba dito sa mga provisions na ito ang lumalabag na sa aking karapatan, di ba? Mga ganon. So, i-consider mo kung ano mga nakasulat doon. At kung may nakasulat doon na labag sa batas, meron ka talagang option na hindi pumirma just because of just because hindi labag siya sa batas, so bakit mo pipirmahan ang isang provision na labag sa batas, di ba, Attorney M? In the same manner, Attorney Joey, kagaya ng sinabi mo, kagaya po siya ng any other contract, ang prenuptial agreement. So meaning both of you will have to sit down, i-discuss nyo ano yung mga provisions na nag-agree kayong pareho, Attorney Joey, no? So syempre kapag kami ayaw ko doon, sabihin mo, okay naman ako sa iba, pero itong provision na to hindi ako agree, di ba? So siguro alisin natin to. So kumbaga mag-uusap din kayo and you be honest with each other. Ano ba yung i-allow nyo na ilagay sa prenuptial agreement? Which again usually ang prenuptial agreement ay pumapatungkol lamang sa property relations between the partners, no? So halimbawa, may mamamanang ekta-ektaryang hacienda, no, for example, no, or kahit halimbawa maliit lang na pag-aari na may sentimental value sa'yo, Attorney Joey, no, na gusto mo talagang sa'yo, diba, or sa ibang tao mapunta later on, or pwede mong i-donate sa ibang tao, no, later on.
Di ba ganun, Attorney Joy? Para hindi mag-form part ng absolute community of property, and you can donate a certain property to whomever you want without asking for the permission of your spouse, then i-indicate po sa prenuptial agreement. And again, no, so yun, dapat mag-agree kayo sa lahat ng provisions. Kung meron namang provisions, again, na labag sa batas or public policy or morals and customs, hindi po yan magiging valid kahit po nakalagay sa prenuptial agreement ninyo. Yun. Ayun. Ngayon, Attorney Ann, tinatanong dito, pwede bang piliin ng mag-asawa kung alin ang gusto nilang property regime? Pwede. At yan magiging laman din ng prenuptial agreement. Yes. Diba, Attorney Ann? Kasi meron tayong iba't ibang property regime available na sa ating family code yan. Bawa, kasi ngayon, absolute community of property na tayo. Pero gusto ng mag-asawa na gusto namin, Attorney, conjugal property pa rin ang property regime na mag-govern sa property relations namin mag-asawa, isulat nyo yan sa prenup. Ibig sabihin, itong pinapagkasunduan namin mag-asawa na kahit nakalagay na sa family code na ang by operation of law, kapag hindi kami nag-draft or nagpirmahan ng prenuptial agreement, automatic absolute community of property ang property regime namin mag-asawa. Ibig sabihin, pero gusto namin conjugal property ang mag-govern, isusulat niya yan doon sa prenuptial agreement. Kaya nga siya agreement kasi kayong dalawa mismo nagkasundo mag-asawa na ito yung aming gustong mangyari. Diba, Attorney M? Yes, you're free to stipulate any property regime that you like, basta't hindi labag sa batas, no, Attorney Joey? Kasi, again, by default or by operation of law, kung wala kayong prenuptial agreement, absolute community of property. All the rest, you can stipulate kung ano po yung gusto nyong property regime na mag-govern. Kung gusto nyong conjugal partnership of gains or any other form, or identify the properties one by one, Attorney Joey, kung gusto nyo yun, you have the time, you have the effort, sige, go ahead, di ba? Itong property na to, pag nag-asawa kaming dalawa na may-ari, hindi na to kanya lang. Diba? Yung mga ganito pagkasundo. Ito will form part of the absolute community of property. Ito, akin lang to. Ito, sa'yo lang to. And so on and so forth. Depende po talaga sa inyo. Again, basta hindi po labag sa batas, pwede pong ilagay na provision doon sa prenuptial agreement. So, Attorney Joey, kailan daw ginagawa yung prenuptial agreement? Again, prenup, bago po kayo ikasal. So, anytime bago po kayo ikasal. So, bago kayo magkaroon ng nuptials, yun yung prenup. Bago ikasal. Yun ang dapat tandaan, Attorney Joey. Kailangan bago po ikasal. Siguro, para safe, no? Kasi syempre, di ba, mag-apply kayo ng marriage license, Attorney Joey. Pero after noon, once you get married, tapos na yung ceremony, may marriage certificate na ini-issue. Sa pagkaalam ko, Attorney Joey, na-attach, no, yung prenuptial agreement doon sa marriage certificate. Correct. So, before yung actual ceremony, marriage ceremony, sana po ay na-finalize na yung prenuptial agreement, napacheck na po sa inyong respective lawyers, and napanotaryo na po. Para po hindi po magka-problema later. Yan. Definitely hindi na pwede pagkatapos ng kasal. Pwede ba daw gumawa ng pinapagkatapos ng kasal? Pwede. Siyempre hindi na, kasi hindi na siya matatawag na prenuptial agreement. Kasi tapos na, hindi na siya post na siya. Which is yun yung bawal, yun yung prohibited under our law. So, any conversation or agreement as to property relations between spouses, kasi kasal na kayo, is no longer valid and no longer legal po. So, dapat ginagawa yan Madidefeat yung purpose, di ba, Attorney M? Kasi pagka tapos na kayo magpakasal, pagka meron palang provision doon na hindi ko to gusto, hindi mo na madedemand yan from the other party kasi bound ka na sa kanya by law. So, madidefeat yung purpose. Tama, oo. So again, tandaan na nagiging relevant lang po yung usapin ng prenup bago po ang kasal. At hindi na po pwede pag kayo po ay kinasal na. Ayan ako, Attorney Joey, mamaya sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy pa natin ang ating usapan patungkol sa ating topic. Kaya dyan lamang kayo mga kasambahay at magbabalik pa po ang Huntahang Legal.
Nagbabalik ang huntahang legal at sa ating pagpapatuloy ang pinag-uusapan namin ni Attorney M kanina mga kasambahay, Prenup 101. Ano ang karapatan ng mag-asawa or yung mag-aasawa pa lang? Kasi yung prenup mag-aasawa natin pa lang. Bago pa lang kayo magpakasal. Ayan. Ano ang mga karapatan ng asawa pagdating sa pera at ari-arian? Bago kayo Asawa na to, Attorney Joey, or bago? O bago magpakasal. So, ng partners. Ano ang mga bagong tanong to, no? Ano nga ba ang mga karapatan ng asawa pagdating sa pera at ari-arian? Again, sinabi namin Attorney M kanina, mayroon kasi tayong iba't ibang property regime. Meron tayong conjugal partnership of gains, absolute community of property. So, ang nakasulat sa ating family code, kung ano yung mga nakasaad doon under those property regimes, yun yung mga karapatan ng bawat isa sa mag-asawa. Ayan. Unless meron kayong ibang napagkasunduan sa inyong prenup. Di ba, Attorney M? Oo. Kaya nga again, relevant na ito ay gawin prenup before the marriage. Kasi again, by mandate of law, kung wala po kayong prenup, automatic po, magiging absolute community of property ang mag-govern na property regime between the two of you. Pero in the meantime, kung hindi pa po kayo kinakasal, of course, Attorney Joey, kung hindi pa po kayo kasal, you have all the right in the world to spend all your money kung saan nyo gustong gamitin kung hindi pa po kayo kasal. No? Kasi hindi nyo kailangan magpaalam sa boyfriend or girlfriend or even sa fiancé, Attorney Joey. No? Legally ha. Syempre, ibang usapan na yan kung ano magiging epekto niyan sa relationship nyo. Pero from a legal standpoint, definitely wala pong hold sa inyo ang inyong boyfriend or girlfriend or even your fiancé kung saan nyo po gagastusin ang inyong pera. Kung gusto nyo mag-invest, kung gusto nyo waldasin ng pera, wag naman po sana, no? Kung gusto nyo ipahiram. Sana all, may so, pangwaldas. Oo, pero wag naman, ako. Attorney Joey, kung gusto nila mag-invest, or halimbawa, Attorney Joey, no, I think very common to in Filipino families. Kung gusto magpaaral ng kapatid, no, 'di ba? O gusto magpaaral ng ganito, pamangkin, 'di ba? Kung hindi pa po kasal ang babae at lalaki, you are free to do so nang hindi kinokonsulta. I mean, legally speaking, Attorney Joey, nang hindi kinukonsulta yung partner nyo, because that is your absolute right. Kung gusto nyo pong gastusin ang pera nyo, that is entirely up to you so long as you're not yet married. But once you're married, you really have to talk to your spouse kasi kung anong sayo ay kanya rin. And vice versa. Kung anong kanya ay sa'yo rin. Oo, diba? So, in that case, kung gagastusin mo yung pera, kahit sabihin mo pa, Attorney Joey, na sweldo ko naman, ako naman yung gumastos, ako naman yung nagpakahirap para dito. Once you're married, it becomes part of the absolute community of property, and any expenses or investments or whatever na balak niyong gawin within the bounds of marriage, kailangan pong ikonsulta na sa asawa dahil it will form part of the absolute community of property. At kung yun nga, Attorney Joey, halimbawa, mag-decide kang i-invest, diba? Tapos nalugi. Syempre magkakaroon din ng pananagutan yung asawa mo, diba? Or ma-invest sa maling investment. So, sa halip kasi, Attorney Joey, na pangbili ng grocery, pangpaaral sa mga anak, madideprive yung family yun because in-invest mo sa ibang bagay. Kaya po, kailangan talaga iko-konsulta na yung asawa once you're in a marriage na. Tsaka sabi mo nga kanina, Attorney M, diba? Kung anong sayo ay akin din. Kung anong akin ay akin lang. Hindi, biro lang yun. Pero pwede nyo ilagay yun sa inyong prenup. Oo, pwede nyo ilagay yun sa inyong prenup. Oo. Whatever is, agree, o kung inyo namang, whatever it is that you've agreed upon, di ba? Mali mo naman. Oo, yung inyong spouse ay pumayag naman. Why not? Di ba? Ayan. Ito pa isa pang tanong, Attorney M. Kapag may negosyo ang isa bago ikasal, paghahatian ba yun? Ayun. Well, depende. Again, depende sa property regime. Correct. Oo. Yes, Attorney M. Yun nga, kung mag-prenup kayo at magdidesisyon nga kayo na negosyo, halimbawa ni
email, di ba? Sabihin niya, akin lang to kasi matagal to pinaghirapan ng pamilya para hindi maging issue sa amin magkakapatid. Yung lahat ng kita dito ay sa akin lang. Then that's fine, Attorney Joey, di ba? And ganun din sa babae, kung siya din naman yung may negosyo. Oo. Baka ang tinatanong dito, Attorney M, is ang sa kasalukuyang property regime na nakasaad sa batas, kung kanino ba, o baka yun ang tanong niya. Kung walang prenup, doon siya magde-depend sa property sa absolute community of property. Kasi nga, hindi na tayong conjugal partnership of gains. So, baka yun doon yung basihan niya ng tanong, Attorney M. Kung sa if that's the case, kung, di ba, under our existing laws, no, kung absolute community of property ang mag-govern, definitely, kung ano yung kita ng negosyo, will form part of the absolute community of property, no? Assuming natin ni Joey na yung negosyo na yun ay, and assuming na walang ibang kapartner, halimbawa sa negosyo, di ba? O baka may ibang kasosyo, iba kasi usapin pag korporasyon, pwedeng magkaiba ng hatian, no? At yung dividends na tinatawag, Attorney Joey. So, di naman lahat yan doon lang sa asawa mo. Dahil kung halimbawa nga may negosyo or may korporasyon, iba pa yung maging hatian. Pero kung ano yung karapatan ng asawa mo na makukuha niya doon sa kumpanya or sa korporasyon o sa negosyo, it will form part of the absolute of community of property kahit hindi ka parte ng negosyo. Yun yung magandang tandaan doon. Oo, kapag walang prenup, unless may prenup. Yes. Ayun. Ito naman, Attorney M. Paano kung may utang ang isa sa mag-asawa? Damay ba ang asawa? Ayun. Kung sakaling walang prenup ba to? Kasi kung may prenup, magdedepende. Kung walang prenup, Attorney M, siguro ang tinatanong dito, sa absolute community of property, damay ba ang asawa kapag may pagkakautang yung iyong asawa? Magpo-form part kasi siya sa estate, di ba? Later on kapag nawala na yung isa, tapos yung isa ang naiwan, yung babayaran kasi siya ng estate. So, basically, well, technically, yun, mababawas din talaga, apektado yung maiiwan doon sa asawa. Kasi kumbaga sa halip na mapuntahin ng buo sa asawa mo, no, nababawas siya kasi nga kailangan bayaran yung pagkakautang dahil walang stipulation otherwise, Attorney Joey. So in that effect, maapektuhan din yung asawa, Attorney Joey, di ba? Whether yung male or yung female yan, kapag kami pagkakautang, syempre ang pangbayad ng asawa mo ay dapat kasama doon sa absolute community of property. At dahil kasama doon, yung ibabawas mo doon sa absolute community of property, definitely, maapektuhan po yung inyong asawa. And because of that, in effect, maapektuhan siya, Attorney Joey, di ba? Pero pwede ilagay sa prenup na yung utang niya kanya lang. Yes. Yung utang ko kasama siya. Yun ang value nga ng prenup, Attorney Joey, di ba? Kung may stipulation kayo otherwise, kung pwede nyo sabihin before the wedding, nako, parang may, wag naman, Attorney Joey, pero nako, just in case malulok. May propensity. May propensity. Yun na lang, may propensity sa gambling, yung aking partner. Talaga, isi-stipulate natin dyan na kung sakaling may pagkakautang, hindi po ako hahabulin, hindi po ako maapektuhan. It will not form part of the absolute community of property. Hindi ako kasali dyan. Then, siya lang yung may pananagutan. Or kagaya nga sinabi na Attorney Joey, di ba? Kung anong akin ay sa'yo, kung ano ang sa'yo, ay sa'yo lang. Ay, ano ba yun, Attorney Joey? Kung anong sa'yo ay akin, kung anong akin ay akin lang. Pwede yun. Pwede yun sa prenup. Pwede yun sa prenup. Sa prenup. Ayan. Baka naman gawin siya ka-generous, why not? Di ba? Tsaka ito, pwede daw ba ilagay sa prenup na hiwalay ang sweldo ng bawat isa? Pwede po. Yes, pwede yun. pwede. Kasi hindi naman siya labag sa batas na magkahiwalay ang sweldo ninyo mag-asawa. O hiwalay yung kita mo sa negosyo, yung kita niya sa sarili niya. Pwede yung ilagay yan sa prenup. Kasi nga, property regime ang pwede. Hindi naman labag sa batas. At hindi po yan, hindi yan labag sa batas, okay lang yan. Kung feeling mo, mas malaki sweldo ko talaga sa kanya, di ba? Sa kanya, okay lang sa kanya ganyan yung sweldo niya. Ako gusto ko talaga ganito kalaki, kaya ko naman. Pwede, Attorney Joey, hindi labag sa batas. Ayan. Totoo ba kapag may prenup, naghahanda na kayo sa hiwalayan? Sinagot mo na, Attorney Joey.
Sinabi ko nga yan Grabe kanina, talaga. hindi naman kasi necessary, 'di ba, na gano'n. Nasa Hmm. perception kasi yan ng tao, eh, na, kaya niya ako Hmm. pinagpe-prenup kasi naghahanda na siya na kapag naghiwalay kami, wala akong makukuha kahit piso para mula sa kita. Hindi naman gano'n. Pupuwede rin naman kasi na kahit na may prenup kayo, kung talagang true love yan, eh, magsasama kayo hanggang dulo at hindi niyo kailangang pag-isipan kung papaano ang property regime kapag naghiwalay kayo. 'Di ba puwede namang maging gano'n yung Hmm. outlook mo na, oo nga, pumirma nga kayo ng prenup kung sakaling may hindi magandang mangyayari sa inyong pagsasama. But at the same time, kung magiging maganda naman ang inyong pagsasama, you do not have really to resort to that prenup, lalo na't kung alam mo naman na by nature, eh, generous naman talaga yung iyong husband or wife, 'di ba, na okey lang Mm. naman kahit na nandiyan yung agreement na 'yan, Attorney M, hindi naman ibig sabihin na doomed to fail yung inyong marriage, 'di ba? Kasi kahit naman yung mga walang Hmm. prenup naghihiwalay din, 'di ba? So anong guarantee Totoo. na 'pag walang prenup hindi kayo maghihiwalay? Tapos 'pag may prenup, eh, pinaghandaan niyo na yung paghihiwalay niyo. It can Mhm. go both Oo. ways, 'di ba, Pero Attorney? Do'n sa ano, Attorney pagsasama niyo Joey, kung ha, true love. oo, it takes a certain level of maturity, 'no, na isipin Yun. mo to not take it personally, Attorney Joey, na it's not really Mm, about you, 'no? You also have to mm. factor in talaga yung emotions ng inyong partner. Kung makakapagpatulog sa'yo yan ng gabi, if it will give you security, stability, 'di ba? Bakit hindi, Attorney Joey, 'di ba? Ayun. Attorney Joey, ano ba Tsaka ang 'pag bawal pino-promote ilagay sa natin, prenup? oo, Ay, yes, sige, ayun. Attorney Joey, tuloy mo Ayun, sabi muna. ko kanina yung pino-promote natin yung pagiging strong, independent woman, 'di ba? Bakit ba kung may prenup, eh, kung kaya naman natin yung mga sarili natin with or without prenup, eh, kung gusto niyang mag-prenup, eh, ano ngayon? 'Di ba, Attorney M, napahugot Yes. lang ako. Anyway, ano ang mga bawal ilagay sa prenup? Ano ba O, ano nga sinabi ba na ang mga natin, bawal ilagay sa Joey, prenup? O sinabi na bawal natin siyempre kanina. kapag labag sa batas. So, pag labag sa batas, Mm. kahit po ilagay niyo yan, wala pong visa yan. Again, halimbawa, pag-uusapan niyo nga, eh, pag naghiwalay tayo, bawal mong dalawin yung mga anak natin, ako lang yung may custody. 'Di ba? Wala kang visitation Hmm, rights. Definitely, bawal po yun. mm, Kasi bawal po yun sa batas, no? Essentially, lahat po ng mm. bawal sa batas, eh, bawal pong ilagay sa prenup. O kahit ilagay niyo po, wala pong visa yan. Oo. At yung against public policy sinasabi natin, halimbawa, eh, nilagay niyo diyan, pupuwede akong mag-girlfriend o pupuwede akong mag-boyfriend ng iba kapagka, Oo. mag-asawa na. Eh, siyempre against public policy 'yun, 'di ba, Attorney? And bukod pa Yes. sa, pupuwede kang maging liable kasi iba naman yung requisites ng adultery and concubinage. But still, it's against public policy na, may asawa ka tapos, eh, magbo-boyfriend ka or maggo-girlfriend ka ng iba. So, 'yun kapag sinulat mo 'yun Oo. sa prenup, hindi talaga pupuwede 'yun, labag sa batas 'yun, eh. I mean, Oo. against public policy pala. Oo. Sa akin, Attorney Joey, parang isipin lang din natin na yung ating mga batas ay, again, hindi enacted in a vacuum. Meron pong dahilan kung Mm, bakit ganyan yung mga provisions sa ating batas. Even yung public policy, yung prohibitions against public policy, Attorney Joey, bakit ba bawal yun? Kasi, Attorney Joey, halimbawa, ang babae ay makiapid within a valid marriage. Paano pag siya ay mabuntis ng iba? 'Di ba? Kasi 'di ba merong presumption mm. of paternity kapag ka within a valid marriage. Sino yung tatay ng bata, 'di ba? In the same manner, kung ang Mm, lalaki ay makiapid within a valid marriage, pag nagkaroon siya ng illegitimate child, mababawasan yung hmm, pwedeng mapunta sa absolute community of property kasi now may kailangan siyang mm, suportahan na illegitimate niyang anak, no? So napakaraming mm. batas na kumbaga domino effect siya, Attorney Joey. And because of that, Correct. mayroon po tayong mga pagbabawal, prohibition sa batas, sa moral, sa custom, sa public policy, and so on and so forth. Ayan. Hmm. Okay, Naku, Attorney eto na. Joey, Ano daw ayan. yung final final legal advice ba 'to? Final legal advice Legal, para sa ha? mga Legal engaged advice, couples. ha? Oo, legal nga, eh. Tungkol dinagdag ko nga yung legal kasi 'pag final advice huhugot lang ako dito. Couple tungkol sa Oo. pera, pag-aari at legal rights sa kasal. Ayan, nasabi ko na kanina yung aking opinyon tungkol sa bagay na 'to 'no, yung prenup. I don't think this is something na you should take against your partner. Kasi yun nga, even though it takes some level of maturity, I think we should normalize also respecting the hard work of the other person even though magkasama tayo sa buhay at
you have romantic connection, involvement, and relationship na sinasabi, hindi naman ibig sabihin nun na hahayaan na lang din natin yung kanyang hard work or yung kanyang effort na parang kung gusto niyang i-protect yon, igalang natin. Let's not take it personally or it's na parang it's about you. Let's not make it about us na ay he loves me or she loves me less kasi binibilangan niya ako or iniisipan niya ako. Wag yung ganong negative perception about prenup. Kasi sa totoo lang, mas madali ang buhay kapag meron kayong pinagkasunduan ahead. 'Di ba? Bago pa man may nangyaring masama or hindi maganda, meron na kayo, alam nyo na. Hindi naman siya sa pag-anticipate na may hindi maganda mangyayari. But at least you are also protecting yourself. Think of it as protecting not only the other person, but also yourself. Ano ba yung mga gusto ko rin na ilagay dito sa prenup? Hindi lang yung gusto niyang ilagay. Tapos, pag-usapan ninyo. 'Di ba? Kung talagang nagmamahalan kayo at true love yan, magkakaintindihan kayo. 'Di ba, Attorney M? Yun, nakikinig ako sa advice mo, Attorney Joey. Di ba, Attorney M? Pag true love yan, di ba? Oo. Yes. Idagdag ko na rin, Attorney Joey, siguro partners, hindi siguro, ito, with conviction, Attorney Joey, you have to be honest with each Attorney Joey, di ba? Pagpapasok ka sa isang marriage, para sa akin, non-negotiable yung honesty nyo sa isa't isa. Kahit gaano pa feeling mo kasakit, kailangan mo siyang sabihin kasi mag-erode yung relationship once na nagsimula kang maitago sa partner mo or kinikimkim mo pala yun na bakit ganun, di ba? So that your other partner can also understand where you're coming from. At yun nga, in this day and age, po siya natin dapat personalin. Kailangan po natin pag-usapan and be honest kung ano ba yung take natin on things. And yun nga po, lagi kasing magiging issue sa buhay ng asawa, yung financial matters among other things. No? So dapat kung big deal siya sa partner nyo at yun yung naghihinder sa kanyang peace of mind, wala naman pong masama, ibigay po natin yan. Kasi meron po tayong legal obligations and in the same manner, meron din po tayong moral obligations to our partner na kailangan natin parehong i-fulfill para pareho po kayong maging masaya in your relationship. Correct. Naging legal when you get it out of the way. Oo. Kaya nga, and when you get it out of the way, yung issue tungkol sa ari-arian, pera, you get it out of the way, mas nakaka-focus kayo sa inyong dalawa, di ba? Sa love ninyo for each other, how you care about each other. Mas nakaka-focus kayo doon kasi wala na, hindi nyo naiisipin yung tungkol sa pera kasi pinag-isipan nyo na kung ano yung gusto nyong mangyari about it. Ayan, ako, Attorney Joey, sa ating pagbabalik, bibigyan naman natin ng tugon ang ilan sa mga katanungan mula sa ating mga kasambahay. Kaya, dyan lamang po kayo at magbabalik pa po ang Huntahang Legal. Ayan, nagbabalik ang Huntahang Legal at atin namang sagutin ang ilan sa mga katanungang ipinadala ng ating mga kasambahay. Attorney Emma, narito po ang ilan sa kanilang mga tanong para sa unang tanong. Attorney, ano ang dapat kong gawin kung nahuli ko ang isang tao na sikreto akong binivideohan habang naliligo? Naku! Nakakaloka. Ang halay naman dito. Oo, ang dami-dami mong pwedeng ikaso sa kanya. Di ba, Attorney M? Oo, merong anti-photo and video voyeurism, Attorney Joey. Oo. Yes, unang-una yon. Tapos kung babae ba itong nagtatanong? Ang sagwa naman kung babae yung nag-video, no? Tapos yung video. Parang hindi ko ma-imagine. Pero malamang sa hindi, babae itong binibidyohan at lalaki yung nagbe-video. Ang dami, harassment, vowsy, pwede. Pero kung yung nagbe-video sa'yo, meron kang relationship, kung partner mo, at ayaw mo yung ginagawa sa'yo. Pero kung ibang tao, yun ang naiisip ko yung sa voyeurism, Attorney M anti-photo and video voyeurism. And then lakihan, Attorney Joey, yung claim for damages, no, kapag ganyan. Kasi grabe kapag nangyari yan. I can only imagine the trauma na ipod ko sa isang tao, no, whether male or female. Kasi that's, di ba, may reasonable expectation of privacy niyan. Very, very private, syempre.
Oo. So, Mm. kapagka ginawa yan, talagang pwede kasuhan ng anti-photo and video voyeurism, Attorney Joey, for sure. With Mm. claim for damages, no? Danyos, kumbaga. Mm. Mm. Ayun, okay. Ayun. Ito naman, Attorney Mm. Joey, oo. Hello Mm. po, ask ko lang po kung lagi po bang talo ang lalaki sa babae pagdating sa custody ng bata, kahit yung babae na yung nag-iwan sa bata at nag-cheat sa lalaki. Ang lungkot naman ito. Ang lungkot naman. Pag Attorney below 7 Joey, years old kasi depende. talaga. Oo. Mm. Oo. Pag below 7 years old, meron tayong tinatawag na sinasabi natin actually sa batas ang best interest of the child. Ayun. Pero sa batas, talagang pag below 7 pa yung bata, talagang sa nanay siya sasama. Except na lang kung mapapatunayan mo na it is not in the best interest of the child na doon siya sa kanyang nanay sumama. So may mga circumstances na provide yung batas natin kung ano-ano yun. At kung mapapatunayan mo yun na hindi talaga karapat-dapat na magkaroon ng custody yung nanay dun sa mga bata, kailangan mo siyang i-prove. Diba, Attorney M? At saka, yun yung nakasulat sa unfortunately, Attorney Joey, no, kapag ganun yung case, medyo mataas yung requirement ng ating mga family courts. Kasi nga talaga, lalo na pagka yung tinatawag nating tender age, Attorney Joey, yun na below 7, marami kasi pag-aaral na nagsasabi na talagang may kalinga talaga ang nanay na kakaiba, Attorney Joey, no, na maaaring hindi provide ng tatay. Kasi unang-una, syempre, ang breastfeeding, for example, Attorney Joey, no, kung nagbe-breastfeed, no? Siyempre, yung mga ganong pangangailangan ng bata ay siyempre, yung nanay lang makakapag-provide. And also, Attorney Joey, we have to qualify kung legitimate or legitimate yung bata. Kasi magiging usapin lang yung kustodiya ng bata kung legitimate po yung bata. Pero kung ang bata ay illegitimate, ang may kustodiya po talaga ay yung nanay. Kasi mahirap naman po. Mahirap naman po kang bibigyan ng batas ng kustodiya yung tatay kung illegitimate yung bata kasi halimbawa may asawa pala yung lalaki, 'di ba? Tapos illegitimate yung bata. Kukunin niya yung kustodiya, mag-iiba po yung dynamics, no, ng relasyon doon sa legitimate family na baka prejudicial and not to the best interest of the illegitimate child. And because of that, pag illegitimate, ang kustodiya ay sa nanay talaga. Pero kung legitimate, yun nga, Attorney Joey, pag 7 years and below, sa nanay po yan. And then after that, you can go to the courts and ask kung sa tingin nyo talaga na kayo ang best person to have custody of your child, then papatunayan nyo po yan sa korte. So, ganun po siya, ha? Ayun. Ganon. May isa pang tanong, Attorney M, pwede bang paalisin agad ang umuupa kapag hindi agad nakakabayad? Ako hindi po pwedeng agad-agad paalisin. Sad to say. Sad to say, meron po tayong fina-follow again sa ating batas ano-ano yung mga requirements bago tayo makapagpaalis. Kasi meron tayong tinatawag na, di ba, yung sa ejectment cases, Attorney M, civil cases, kung forcible entry or unlawful detainer. Forcible entry or unlawful detainer yung pwede mong i-file. Pero, kapag hindi lang nagbayad ng rent, di mo siya basta-basta lang pwedeng palayasin kasi ikaw pa yung makakasuhan niya. Di ba, Attorney M? Attorney Joey, hindi pwedeng magpatawag ng tanod or ng barangay para kalad ka rin or ipadlock yung kanyang bawal po yun. Kahit po kayo yung may-ari, kung siya po ay tenant nyo at nasa valid lease agreement, kahit na hindi na valid yung lease agreement, hindi po pwedeng pumasok kayo doon, kalad ka rin or kunin nyo yung gamit. Hindi po. Kailangan nyo po mag-file ng kaso para po sila ay mapaalis po sa inyong property. Kasi pag hindi, Attorney Joey, tama ka, no? Kayo pa yung kakasuhan. Dapat po magpa-file po ng kaso. Yun, so sabihin nyo, napaka-unfair naman. Ako naman yung may-ari. Pero ganun po talaga. Sadly, hindi po tayo basta-basta arbitrarily makakapag-evict ng nung hindi nagbabayad. Kasi kinikilala din, parang may presumption din doon sa karapatan ng lessee or ng tenant, Attorney Joey, di ba? Tama. So, ayun. Ayan. Okay, ito naman, Attorney Joey. Kapag minor ang nakabangga, sino ang mananagot?
Oo. Kapag civil liability, Attorney Joey, yung parents or yung guardian, yung civil ha, kung yung pera lamang ang pag-uusapan, yung nagot, yung magulang or yung legal guardian, nung minor de edad. Oo. Ayun. Pero tandaan natin, kasi civil ang liability, pero meron pa rin, Oo ha. halimbawa kung reckless May imprudence criminal. ito resulting to serious injury, serious physical injury or resulting in homicide, meron pa rin criminal liability. Yun nga lang, kapag minor de edad, depende yon kung ilang taong gulang siya, kung pasok ba siya dun sa yung juvenile, di ba kasi may juvenile law tayo, Attorney M, Yes. na may mga alituntunin din na kailangan sundan. So, depende Oo. kung ilang taon Oo. yan. Tapos isi-check pa, Kung sa Attorney Joey, criminal kung with discernment. Oo, di ba kung 15, Yes, above 15 but below 18, isi-check pa kung with discernment or without discernment, di ba? So, and so on and so forth. So, iba yung criminal aspect ha. Kasi yung criminal aspect, hindi iba yung yung- pwedeng ipasa sa iba. Oo, pero yung civil aspect, tama. meaning yung danyos, o yung pagbabayad ng pera, kung minor de edad po, ang pagbabayad po ay yung magulang o yung legal guardian. But again, ibang usapin po yung criminal aspect na pwedeng magkaroon ng pananagutan yung bata. At pwedeng, Attorney Joy, pwedeng isuspend muna yung judgment mo until such time na hindi na siya minor de edad. Pwede rin po ganun. Depende po sa determination of courts. Ayun. May isa pang tanong, Attorney M, ano ang dapat gawin kapag may identity theft o may gumagamit ng pangalan mo online? Naku, meron akong kilalang ginawa ito sa kanya. Ireklamo natin talaga yan. Ireklamo natin. Oo, ireklamo na. Oo, Attorney M, ginamit yung pangalan niya at nakipag-date pa online, no? Nakakaloka, di ba? Grabe. Hindi ko naman kaya. I-report natin yan. Oo, cover dito ng ating cyber laws, 'di ba? Pa-authenticate natin yung site na kung saan ginamit yung pangalan mo. Tapos kung may, 'di ba, ano natin, i-report talaga natin. Joey. Oo, mag-screenshot. Habang nag-investigate ng evidence kung sino. Oo. Ang hirap niyan kasi pangalan mo ngayon hindi hahanapin mo kung sino yun, di ba? Pero thankfully yung kakilala ko na nahanap niya talaga kung sino yung gumagamit. Na-entrap niya. Oo. O, di ba? Pwede pala yung Joey, ang galing. Oo. So, i-report, i-consolidate po lahat ng ebidensya. Sa ano ba sa NBI Cybercrime, Attorney Joey? Cybercrime unit. Yes, oo. Sa NBI Cybercrime unit yan. Kasi under pa rin ito ng cyber offenses. Ayan. Okay, may isa pa, Attorney Joey, legal ba ang pag-check ng cellphone ng asawa o partner? Natutuwa ako sa mga legal queries. Wala pong batas na nagsasabing legal na i-check yung cellphone ng asawa o partner. Walang batas na nagsasabing pwede mo siyang gawin. That is between you and your partner kung okay lang ba sa kanya kasi may privacy siyang sinasabi, di ba? May right to privacy pa. Tsaka hindi raw po na-waive ang right to privacy kahit ikaw ay may asawa na. So, tandaan din, again, yung right to privacy ay nasa ating konstitusyon. Hindi dahil ikaw ay nag-asawa na, wala ka ng privacy. Pero again, Attorney Joe, it's a matter that's not necessarily legal in nature, Attorney Joey. Depende na yan sa inyong mag-asawa kasi di ba, yung level of comfort at yung level of trust nyo din sa isa't isa, yung magiging usapin dyan. Kasi hindi naman lahat ng obligation natin ay legal in nature, Attorney Joey, di ba? So, kailangan nyo rin timbangin. Oo, kailangan nyo rin timbangin kung paano naman siya. Natawa ako dyan, Attorney M. Hindi lahat ng obligation natin ay legal in nature. Tama naman. Di ba? Pero, di ba, kung wala ka naman tinatago, why not? Go ahead. Di ba, check my cellphone. Go ahead, all do you want. Depende na yan sa inyong mag-asawa. By all means. Sige. Pero nakakapagod yun, di ba, Attorney M? Yung parang meron kang hirap naman, mamaya i-check ko yung cellphone. Nakakapagod yung maging praning, di ba, Attorney M? Iba pa rin yung it signals definitely a lack of trust. Confident ka sa partner mo and confident ka sa pagmamahalan ninyong dalawa. Diba, Attorney M? Yun. Tama, Attorney Joey. Ayun. Joey.
Yan, natapos na naman ang isang Huwebes. Ayan, para po sa mga may nais na idulog sa kahit na anong problemang legal. Ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778. At huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at hintayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabi kasama si Attorney M. Maraming salamat sa patuloy na pagsama sa amin dito sa Huntahang Legal. Magandang gabi, ako po si Attorney Joey Domingo. Attorney Joey, parang natuwa ako sa episode natin ngayong gabi. Madaming interesting questions at sana ay maraming natutunan yung ating mga Very kasabahay patungkol sa spontaneous ating yung huntahan. ating huntahan. Yes! At saka madaming di ba, yung mga very important din natin, insights. So, wow. Di ba? Ayan. Nako, maraming salamat po mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Huntahang Legal. Attorney Joey! Yes, Attorney M. Salamat po sa Diyos. Pag-usapan natin inyong mga tanong, ating talakayin mga isyong napapanahon, inyong pakinggan, mga payo at suwestyon, halina't makipaghuntahan.